Magandang araw sa inyo mga kapatid o magandang gabi sa inyo anumang oras ninyo mapapanood ang video ito. Ito po ang inyong Kuya Wen at ako po ay nagagalak na ibahagi sa inyo ang isang reflection na mababasa po natin ayon kay San Mateo. Ang kabanata po ay 20. Magsisimula ang ating pagbasa sa talata 1 hanggang talata 6. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, lumabas ng umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa, sa isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas silang muli nang mag-isayam ng umaga at nakita siya na iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas naman siya ng magkakalabing-dalawa ng tanghali at ng maikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ikakalima ng hapon, siya lumabas uli at nakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y uupahan, magmula sa uli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-isang denaryo, at ang lumapit naman ng nauna, nakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Ba't kunin mo ang saganang sa iyo at umalis ka na? Mano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa arerian ko, o naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob?" Kaya't ang nahuli ay mauna at ang nauna ay mahuli. Mga kapatid, ako po ay nagagalak ibahagi sa inyo ang isang refleksyon dito po sa ating binasa sa Matthew chapter 20 verse 1 to verse 20. Ito'y talinghaga tungkol sa manggagawa sa ubasan. At yung pinaka-paksa po natin pong pagninilayan ay akin pong ibinase sa verse 15. Sinabi niya, "Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko, o nainggit ka lang sa aking kabutihang loob?" So, yung may-ari ng ubasan ay nagsasabi may mabuting kalooban. At alam natin kung sino yung may-ari ng ubasan, at walang iba kung hindi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ngayon mga kapatid, ibabahagi ko sa inyo yung isang paksa na rejoice in God's generosity. So, magalak tayo, magsaya tayo, magdiwang tayo, mag-enjoy tayo sa kagandahang loob ng Diyos, o pagiging generous ng Panginoon, o pagiging bukas palad ng ating Panginoon. So, ngayon mga kapatid, para ma-enjoy natin, para makapagsaya tayo, patuloy na magalak tayo sa kagandahang loob ng ating Diyos, ay may mga bagay tayong iwasan. At ito yung pinaka-basic. Una,
ay huwag tayong maging reklamador tulad nung kausap nung may-ari ng ubasan doon sa binasa nating kwento na 'di ba nagkasundo naman sila ng isang denaryo sa maghapon. So nung nagpasahod na ang may-ari ng ubasan, yung nahuling dumating nakapagtrabaho lamang ng isang oras ay binigyan niya ng isang denaryo. Tapos siya na maghapong nagtrabaho doon sa kanyang ubasan ay tumanggap din ng isang denaryo dahil yun naman ang kanilang kasunduan. Isang denaryo ang katumbas ng kanilang maghapong pagpapagal sa ubasan ng may-ari. So ngayon nung tumanggap siya ng kanyang sweldo, siguro may sa sobrang taas ng kanyang expectation dahil nga yung isang oras lang nagtrabaho ay tumanggap ng isang denaryo, siguro iniisip niya o expectation niya mas mataas pa ron ang kanyang sasahurin. Pero tumanggap din lang siya ng isang denaryo. So hinarap niya yung may-ari ng ubasan at sabi ng ating binasa, nagreklamo. So mga kapatid, isang bagay kasi na dapat din natin iwasan, lalong-lalo na sa mga biyaya ng ating Panginoon. So ano man ang ating tinatanggap, ano man ang ating mga naranasan, ay iwasan ho nating magreklamo. Dahil habang tayo nagrereklamo, hindi tayo nakapagsasaya. So pangalawa, huwag tayong mainggit. Kasi alam nyo, ang isang pagiging mainggitin, ito ay nagdadala rin sa atin ng sa kapahamakan. At syempre, pagiging mainggitin natin ay nagpapakilala sa hindi natin magandang pagkatao. Kaya kung meron tayong nakikita na nakaangat sa atin, nakahihigit sa atin, kung tayo man ay nakakaramdam ng pagkainggit, gawin na lang natin siguro, gawin nating positibo yung nararamdaman nating inggit. Kung sila ay pinagpapala dahil sa kanilang kasipagan, hindi pagsipagan din natin. Kung sila naman ay talagang gumaganda ang buhay dahil deserve naman nila dahil sa kanilang pagsikap, pagsikapan din natin. Kung wala naman tayong ginagawa tapos nag-expect tayo ng katulad nung sa kanila, maiinggit lang tayo ng maiinggit. So maganda yung inggit na nararamdaman natin, dalhin natin sa positibo. Kung kaya nila, kaya din naman din natin. Kung sila ay merong magandang narating, o may tagumpay silang narating, meron silang magandang buhay, kakayanin din natin yon sa pagsisikap din natin. So pangalawa, mga kapatid, ay huwag tayong maging tamad. Alam nyo, kasi hindi naman lahat ng nagtatrabaho ay nagsisipag. At hindi ko rin naman sinasabi ang lahat naman nagtatrabaho ay tamad. Meron lang talagang masipag sa pagtatrabaho at meron naman talagang nagtatrabaho na alam niyo yung oras lang yung binabantayan. Siya sabi yung tatrabaho sa oras. So mga kapatid, minamahal, kung tayo naman ay nakakatanggap ng tamang upa sa atin pong tamang pagtatrabaho, ay dapat lang naman talaga natin sigurong huwag sayangin ang mga pagtitiwala sa atin ng ibang mga taong nagpapatrabaho sa atin. Pero kung meron naman talaga na na patay oras sa pagtatrabaho, huwag natin silang tularan. Isang bagay kasi pinakikita rito ng ating Panginoon. Yung huling dumating, nagpursige sila na magtrabaho. Kasi kukunti na yung oras nila, siguro ang laman ng isip nila, kunti na lang oras ko rito, magtatrabaho ako ng husto. Ayan. Kasi ilang oras lang naman siya nga magtatrabaho. Kaya siguro siya ay talagang nagsipag, wala siyang sinayang na oras, at talagang nagpursige siya, at nakita naman ng may-ari na sa isang oras niyang pagtatrabaho,
natumbasan niya yung trabaho ng isang maghapon na nagsimula. Kasi maaari yung pong naunang kausap nung may-ari ng ubasan na nagsimula ng umagang-umaga, sa bawat darating na mga tao, nung dumating na mayroong 9:00, inisip niya, tanghali na to late na ito dumating. Tapos, nung mayroong pang dumating ng 12:00 ng tanghali, naisabi niya, half day na ito So, ganun yung kanyang iniisip. Sa bawat mga dumarating, tulad nung dumating ng 3:00 ng hapon, sabi niya, hindi na lang ito kalahati, 1/4 na lang ito Tapos, nung may dumating pa nga ng 5:00 ng hapon, siguro naisip pa rin yun, ilang oras na lang ito tatrabaho dito. So, parang binabantayan niya na lang at pinagmamasdan yung mga taong dumarating. Sa halip na nagtatrabaho siya ng tama dahil nagkasundo naman sila nung may-ari na uupahan siya ng isang dinaryo sa maghapon niyang pagtrabaho. Pero, ito nga, dahil siya ay siguro isa siya sa mga taga-tanawan o taga-tayuman, nung nakita nung may-ari na siya ganon, binigay na lang sa kanya yung kanyang sapat na upa dahil sa kanilang sa kasunduan nila na isang dinaryo sa maghapon. So, mga kapatid, isipin na lang natin kung yung nagtrabaho lang ng 1 oras doon sa ubasan ay binigyan niya ng isang dinaryo, nakatumbas ng maghapon niyang pagtatrabaho. So, 1 oras lang ang pagtatrabaho, binayaran siya ng 1 denaryo, na yung 1 denaryo na yun, halaga yon ng pagtatrabaho maghapon. So, mga kapatid, pinakikita lang dito yung kagandahang loob ng ating Panginoon na walang makapipigil sa gustong gawin ng Diyos para sa atin. Kung may papakita natin sa Kanya na tayo ay talagang nagpupursige, na talaga tayo ay nagsisikap. Kaya 3 bagay yung pinakita ko sa inyong iwasan natin, lalo na sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Una yung pagreklamo, pangalawa ay yung pagkainggit, at ang pangatlo ay yung pagiging tamad. Kasi yung tamad, sabi nga po ni Apostol San Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, sabi niya, huwag ninyong pakanin ang ayaw gumawa. So, ibig sabihin, ang Biblia ay hindi sinasang-ayunan yung mga tamad. So, ganun ang Panginoon natin. So, para ma-enjoy natin yung pong masaganang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kasi sabi ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 2, mga kapatid, napakasagana na kagandahang loob ng Diyos sa atin, na kanyang pinarana sa atin. Maganda talaga yung kalooban ng Panginoon. Kasi ito yung kalikasan ng ating Panginoon, na siya ay may malinis na kalooban, siya ay may mababang kalooban, siya ay mapagmahal na Diyos. So, Diyos kasi siya perfecto siyang Diyos, makapangyarihang siyang Diyos, at makagagawa siya ng lahat ng bagay para sa atin. So, para magalak tayo o ma-enjoy natin, maging masaya tayo sa kagandahang loob ng Diyos, para ma-enjoy natin yung kagandahang loob ng Panginoon. Ay unang-una na gagawin natin, mga kapatid, ay yung pong pananampalataya sa ating Panginoon. Yung pananampalataya, unang-una kasi yan pananampalataya. Diyan tayo magsisimula sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Hebreo, ang kabanata po ay 11, talata po ay 6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi sumasampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang humahanap sa Diyos ay dapat maniwalang mayroong Diyos. So, yung pong Diyos natin, kung gusto nating maranasan natin ang Diyos, kung gusto natin siyang maramdaman, na kumikilos sa buhay natin, nang gusto natin siyang maranasan, unang-una,
tayo ay sumampalataya sa Kanya. No? Sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Kapagkat yun yung unang-unang hinahanap ng Diyos sa mga mahanap sa Kanya, lumalapit sa Kanya, pananampalataya. Meron pa nga sinabi rin si Pablo sa Romans chapter 10 verse 11 na hindi nabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. So kaya, kung tayo ay mayroong pananalig sa ating Panginoon, ay talagang di tayo bibigoy ng Diyos bagkus yung pong kagandahang loob ng Panginoon sa atin ay atin po siyang mararanasan, ma-enjoy natin. Yun nga po din sinasabi sa Matthew chapter 19 verse 26 na sabi ng Panginoon, hindi magagawa ito ng tao pero magagawa ng Diyos. Ibang translation ng Biblia, all things are possible with God. So, posible sa Panginoon. Kasi hindi naman mahirap sa Panginoon gawin yung Kanyang gusto. Pangalawa, syempre, bukod doon sa ating pananampalataya, yung pananampalataya natin, samahan natin ito ng sipag, pananampalataya, sipag natin, ay samahan natin. Kasi, alam niyo yung sipag natin ay gagantimpalaan ng Panginoon yun. Lalo na yung pagpursige natin sa gawain ng Panginoon, yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. At lahat tayo, may pinagagawa ang Panginoon sa atin at may iniatang sa atin ng Panginoon. At yun yung bagay na gusto nating makita. So kaya nga po mga kapatid, yung pananampalataya natin, samahan natin ng sipag. Kasi unang-una, tandaan natin, sabi ng Panginoon, mga kapatid, ay sa Matthew chapter 5 verse 6, sabi ng Panginoon, mapalad ang mga nagmimiti na makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang minimiti. So, ang Diyos ay nalulugod, bigyan ng katuparan yung ating minimiti. Kasi, yun yung Diyos natin yun yung Diyos natin. Gusto niya, tayo ay maging matagumpay sa ating mga gusto, sa ating mga pangarap. Kaya, mas magiging matagumpay tayo. Then, sabi pa rin ni Pablo, si Pablo naman may sabi nito sa Philippians chapter 3, verse 11 and verse 12. Verse 12 and verse 13, yung sinabi ni Pablo na, at ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahang maisakatuparan ang kaniyang kalooban. So, ganun yun, mga kapatid, Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Kaya kung tayo ang pananampalataya natin, sasamahan natin ng sipag, sasamahan natin ng tiyaga, siyempre, talagang tayo ay magiging matagumpay. And then, siyempre, yung blessing ng Panginoon, dadagdag niya yon, isusupply niya yon, ipoprovide niya yon. Kaya kung tayo ay mga nagsisikap sa bigyang katuparan ang plano ng ating Panginoon, mas lalo tayo pagpapalain ng ating Panginoon. At mas lalo nating ma-enjoy yung biyaya ng ating Panginoon, yung kagandahang loob ng ating Panginoon. At ang pangatlo, yung panghuli, mga kapatid, ay siyempre, nandiyan ay pananampalataya, yung ating pong pagsipag, at siyempre, mga kapatid, para ma-enjoy din natin yung kagandahang loob ng Panginoon sa atin, mga kapatid, maging masaya tayo doon sa ginagawa natin. Maging masaya tayo doon sa ginagawa natin. Kasi, merong kasabihan, di ba, na mahalin mo yung trabaho mo at namahalin ka nito. At mas lalo na kung minamahal mo yung ginagawa mo para sa ating Panginoon. Ibig sabihin kasi ng minamahal natin yung ginagawa natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin nun kasi, seryoso ka doon sa ginagawa mo. Hindi naman po kay seryoso ka, yung yung dibdiban, yung hindi ka na ngumingiti.
Seryoso. Ganun. Hindi ganun seryoso. Kasi ang sinasabing seryoso ay buo. Buo yung pasya mo, buo yung desisyon mo na gawin ang lahat ng yan sa ating Panginoon. Kaya maganda rin na makita natin na tayo ay magsikap at tayo ay patuloy na magsipag. Then, maging masaya tayo doon sa ginagawa natin sa ating Panginoon. Para masaya, maramdaman natin yung saya sa ating paglilingkod, siyempre, huwag tayong malungkot. Hindi, sasabi, anong sikreto ng pagiging masaya? Di, huwag kang malungkot. Ay ibig kong sabihin, maging masaya tayo doon sa ating ginagawa. Na hindi tayo napipilitan sa ginagawa natin. Hindi ginagawa natin ang mga bagay nito kasi obligasyon natin. Hindi ganon. Kundi ginagawa mo na rin lang ay gagawin mo na ito ng masaya mula sa iyong kalooban. Mula sa iyong puso mo itong ginagawa. So, yan lang ako mga kapatid. Ang akin pong maibabahagi sa inyo sa maliit na refleksyon na ating nabasa mula sa ating nabasa sa Matthew chapter 20 verse 1 up to verse 16. Magandang araw, magandang gabi sa inyong mga kapatid at sumainyo ang pagpapala ng Panginoon.